Okay, salamat sa matahong special music. Mga ito ang Lagitan Family. So, salamat kayo. Ato na itong church anniversary, no? June 8. Okay? So, atong mga bisita, kung nakamood niya ng pizza, you are invited, no? O sa May 31, nakita himon nga baptismal service, no? Doon nakita pipila nga mga new believer nga buot musunod sa bautismo. Karon na nang Sabado mga igsoon, no? Ang atong baptismal service. So, ako lang i-post ha sa atong GC ang video ang time. So, apil man naman ta sa GC, no? So, tanaw-tanaw lang ninyo diha ang atong sa atong video sa atong time. O dili ka maglangay, no? Dili kita sa mensahe sa pulong sa Dios. 2 Peter chapter 2 tulo ka bersikulo ng atong pagpamalandungan, verse 1, 2, and 3 mga igsoon. Sa di pa ta makapadayon, mag-aampo sa no? Mag-pray ta. Lord God, sa tunaw sa kami sa mensahe sa imong mga pulong, giyahi kami Ginoo, lamdaging among hunahuna, among salabutan, aron ang mga langit nun nga kamaturan, amo kining madawat, masabtan, ug among maiga kinabuhi. Puna kami sa imong Espiritu Santo, o nag-pray kami, Father God, nga ikaw Ginoo, maghatag sa matag usa o kasing-kasing nga madinawaton, mapayunugsanon, aron ang imong mga pulong magapangita dayon og lawak sa among kasing-kasing Dios. Kami nagapanugyan in Jesus name. Amen. Last Sunday nga tong mensahe, if you remember, no? Verse 20 and 21 sa 2 Peter chapter 1. Ang ato emphasis last Sunday mga igsoon, no? Knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. So ato to ni pasabot na kini bang Bible ang pulong sa Ginoo? Okay, gisulti nga gisulat, no, sa mga writers. Dili ni ilang kaugalingon nga pangunahuna or idea, but rather dingon sa scriptures nga sila they are moved by the Holy Spirit. Holy men of God, no? Ang mga balaan, mga tao nga giandam sa Ginoo, aron nga sa ilang pagsulti sa pagsulat, ang ilang masulat mao gayon ang pulong sa Dios. O kining pulong sa Dios ingon sa 2 Timothy 3:15, all scripture, no, is God breath. Okay? Gikan gyud sa ginhawa sa Ginoo, no? Meaning ang source ba mga igsoon sa Bible mao gayon ang Dios. No? Mao na nga tungod kay ang Bible, Word of God, kung sa may implications niya na kini masaligan, kini kamaturan. Dinhi nato gibasing nga igsoon ang atong doctrine and practice. No? Wala kita laing book or libro nga atong gisubay, gisunod, only the Bible. Kaya kabalo kita na ang Bible is God's Word, no? Mauning kamaturan o ang tanan nga mga doktrina, nga mga katudloanan o mga practices, kinahanglan na subay tanan sumala sa Word of God, no? Maulay atong dawaton kanang mga pagtulunan nga naa sa Biblia o gitudlo sa tibuok Biblia, no? So sa uban nga mga sekta or mga religious groups, na sila ay mga counterpart ng mga libro sa Bible, no? Kung familiar ka mo niya sa ilang mga grupo na sila yung mga sulat ng mga libro, equal ang authority sa Bible. Pero mayroon kita nga, dili kita niya na only the Bible is the sole authority sa atong doctrine and practice. So, last Sunday mo na natin emphasis, kamatuoran, no? Diyan kita gabarog sa Biblia, kay mo ni kamatuoran, pulong ni sa Dios. Ang atong mensahe karon mga igsoon, contrary, na atong paghahasgutan ang sayop ng mga
teachings, no? Doktrina, o ang tinugdan ini mao pud ang mga gitawag mini nga mga magtutudlo, mini nga mga nagpatawag nga mga pastor pud kunuhay, mga alagad sa Ginoo, no? Pero yung sa Biblia na ay gitawag mga igsoon nga false prophets and false teachers. So, naay contradiction, no? Mao na nga magnatnon kita. Kay primero, nagingon si Pablo sa 2 Peter chapter 1, naay Bible, naay truth. Pero hindumi, nga doon na po'y kabakakan, adun na po'y mga false teacher. O mao ni ato pagisgutan karon mga igsoon about kini sa false messengers or teachers nga magmatngon ang mga katawhan sa Ginoo. So tulo ato makatunan karon. Una, kini gitawag the false teachers and their destruction, no? Naa sila ilang existence mga igsoon. Sa una pa ni hangtod karon na ang gihapon ni mga igsoon. So kini passage nga ato paghisgutan, this passage warns about the presence of false prophets and teachers who will introduce destructive heresies among believers. So mo ikag heresy mga igsoon, wala na nasubay sa kamatuoran ng mga teaching, no? Heretical na nga mga teaching. Ikaduha na itong ma-learn sa itong mensahe, their deceptive practices, no? Pagka malimbungon ng mga practices mga igsoon. This emphasizes how these false teachers will exploit believers, no? Ilang i-exploit ang mga tao, unsang nang exploit. They will take advantage, no? Sa mga katawhan with deceptive words and ultimately leading many astray mga igsoon. Mao na ang mga himuon nila. Na sila yung mga deceptive practices. Pero sa ikatulong nga point na to, mo ni gitawag, they will suffer divine judgment, no? Naagi maghulat kanila nga pahukom gikan sa Dios mga igsoon. So sa atong study, this underscores the certainty of judgment upon these false teachers, no? Highlighting their eventual condemnation and punishment. So yes, na ilang existence, na ilang practice, pero nagingon ang pulong sa Ginoo, na po na ilang destiny. They will suffer destruction, mga igsoon. So if we are ready, atong nadin sa verse 1, no? Kung na may Bible, ablihan po ninyo. Maningingon sa verse 1. But false prophets also arose among the people, just as there will be false teachers among you. No, very clear nga gisgot diri sa pulong sa Dios mga igsoon. Nga adunay gayoy mga false prophets and false teachers, no? Mga piki, mga mini, dili tinuod mga igsoon. Pero sila nagpailang ng mga alagad sa Dios, mga magtutudlo sa mga butang na iya sa Dios. Mo na dingon din, no? False prophets also arise among the people. So kini siya mga igsoon nga statement, this recalls Old Testament times when Israel had to deal with false prophets. Gikan pa mga igsoon sa Old Testament, mo na ning na-encounter sa mga Israelita, no? Na ay mga existing na false prophets. Those who claim, kining false prophet, who claim to speak for God, but they lead people astray, mga igsoon. Nakita kini sa Jeremiah 23, verse 16 and 17, no? So naagid ka na sila, gikan pa sa Old Testament, paingon sa New Testament o sa panahon karon. So imo dinhi, as there will be false teachers among you, no? So nag-uban no ang false prophets o ang false teachers. So this is a prophetic warning mga igsoon to the early Christian church, di ba? Ang 2 Peter, early Christian sila. Just as there were deceivers in the past, there will be deceiver in the church now. So these false teachers are not outsiders but part of the community. So mo na may tabo mga igsoon, no? Sa community na ay false teachers and even
bisan mismo mga igsoon diha sa mga katawhan sa Dios na ay mga mubarog nga mga magtudlo nga mga false teacher. For example, kami no, ako, mga Bible teacher, kung bansagan o, uy, false teacher ka, dako ka tayo na issue mga igsoon, no? Pero kung sa may basis sa katao nga matawag siya na false teacher, kung ang ilang mensahe sa gani, contradiction, no, sa word of God. Okay? Dili og wala na nga gitudlo sa pulong sa Ginoo ang ilang mga gipangsulti, no? Ang ilang mga ipabuhat wala na nasubay sa pulong sa Ginoo. So ingon diha kini sila who will secretly bring in destructive heresies. No? By the way, mga igsoon, ang atong study verse 1, 2, and 3, no? So kasi matingala ka mo, kaduhatan mo cycle. Ang una nga bahay, tanaw na to ang isulti sa mga commentary bahin niini. Ang kaduhang nga cycle nga to, let us give examples and illustrations. So yun din who will secretly bring in, no, kining mga false prophets and teachers. So these false teachers operate in a covert or subtle manner, mga igsoon. Mga nagtakuban, no, mga hinok lang ang ilang pagpenetrate. Their teachings are not openly heretical. No? Dili sila maingon nga, oy, kini ako itudlo. Sayop ni, dili, ingon na ang igsoon. Binapresent nila nga sakto ang ilang itudlo. At first glance, but as smuggled in under the guise of truth. No? So ang ilang gisulti, at first glance, mura magsakto. Pero di ay ilang ilan ang isabab, ilan ang tudlo ang mga kabakakan, mga igsoon. O inon diya sa Bible, no? They bring destructive heresies, no? So these are teachings that deviate from truth and lead people away from salvation, no? So doon na may mga magwawali, mga teachers nga ang ilang mga pagsulti, mga igsoon, no? Nahalayo na sa kamaturan. Unya, ang lintunganay sa istorya, wala na mo'y kaluwasan sa mga tao nga nagpamati. Kanang word din nga destructive, no? Na yung word destructive. The word destructive, this implies a spiritual ruin, both for the teachers and their followers. No? Mao na mga igsoon ang masubo ug mapait ba, no? Kung ang tao, yes, sincero siya, mato siyang simbahan, kay kuno ay mamati sa word of God, pero ang iyang napamatian, false teacher di ay. No, mao na ang mapait mga igsoon. Kay man can be sincere, but can be sincerely wrong if the teaching is wrong doctrine. So yun din sa word of God, even denying the master who bought them. So, kining mga false, mga igsoon, they deny the master who bought them. Okay, kining word nga even denying the master, no? This is a shocking part of their heresy. Kung sa ganing heresy, kanang dili sakto, dili biblical na teaching, no? Dili orthodox or straight from the word. A shocking part of their heresy is their rejection of Jesus Christ as Savior and Lord. No? You know, mga igsoon, may undanon diya with kaya ang proper identification of who Jesus is. Sa Bible, very clear na siya, mga igsoon, Jesus is the only Savior. And He is Lord, mga igsoon. Diyos siya, Ginoo, kini si Jesus Christ. So, yun diya sa Word of God, no? Nga they deny the Master who bought them, no? So, this refers the redemptive work of Christ. The language implies that they were once associated with the Christian community and had been exposed to the gospel's saving power, but now rejected.
Mo na masubo nga part mga igsoon. Nga bisan sila, no? Kauban, unya mugawas, unya ilan ang i-deny nga mayon sila dili na tinuod nga ang Savior si Jesus lang. Dunay ngayon na nga instances mga igsoon. They denied the master who bought them. No? Para nila ang kamatayon ni Jesus Christ sa cross of Calvary, murag kuan lang to, example lang. But ultimately, mingon sila, ikaw pa gihapon ang bubuhat sa imong kaluwasan. Mao nang masubok mga igsoon. So, ingon diha, they are bringing upon themselves swift destruction. Okay? Muna yung ilang kapaingnan, no? Their actions directly result in their judgment. It is self-inflicted by their rebellion. No? Ang word nga gigamit, swift destruction. Lima ka na. The judgment may not always appear immediate, mga igsoon. But it is certain and will come suddenly when it arrives. No? At first instance, makita nimo ang mga false prophets and false teachers. Murag successful ilang ministry. Nag-flourish, nagdako. But you know, mga igsoon, there will come a swift destruction muna yung sa pulong sa Ginoo. No? Now sa first to, many will follow their sensuality. Yun lang, no? Daghang mga followers po yun, mga igsoon. You know, ang kamaturan, wala ni nagbase maya sa kadaghan nga pila ka tawo ni apil diha. No? Because ang truth, mga igsoon, wala nagdepende sa numbers. Ang truth, makastansya, bisan mo baruguban niya. Makarecall kita no kang Elijah, ang showdown sa Mount Carmel, siya lang mo sa against more than 400 prophets of Baal, mga igsoon. Pero kamaturan dito kang Elijah, no? Now, karon ingon din, many will follow their sensuality. No? So these false teachers will attract a large following. This highlights the danger. They are influential and persuasive, mga igsoon. No? Nindot magunutan ang daghan, pero ang problema kung kanang daghan, no? Nabilong mga igsoon sa sayo, no, or sa piki. Kaya nga sa pulong sa Ginoo, they have many, no? Many will follow them. Kay appealing man sa senses, sensuality, mga igsoon. No? Kanang word diha nga sensuality, no? This term also translated depraved conduct or shameful ways. Often includes sexual immorality but broadly refers to unrestrained indulgence in sinful desires. In other words, mga igsoon, mayroon ang mga tao, follower nila, ganahan niya niya mong pundok because baka padayon kami paghimo sa mga gusto namo nga mga himuon nga mga bisan mga sinful desires. No? Kung sa'yo maginundog bitab ka, no? Kung nabitab mag-share ka sa gospel, okay man sila, ganahan man sila mamati sa gospel na itong i-share. Pero kabalo ka mo ang reluctance nila na nung di sila mo budawat yun. Unya, kung budawat niya na, di namin pwede makapamuwang nga ni, nung saan naman itong akong bisyo. No, di na naman itong mahimo. Diri rami sa mo ang dating religion because makapadayan mi sa among mga gusto. Yun ang mga igsoon mo na mga results, mga igsoon sa mga katauhan. No? Kung mo nang isulti din sa Word of God, no? Many will follow their sensual practices. Okay? Wala tingalanan din yung sa ninyong mga sikta, but the kini sa atong mga igsoon is very obvious. No? Padayon ang verse. And because of them, no, tungod nila, the way of truth will be blasphemed. No? Because of them. Anong because of them man? Kaya kining false prophets and false teachers, magpailamang sila ng mga Bible teacher ni, mga Christian ni, mga nagdalami sa ngalan sa Diyos. Oh.
That's why yun sa pulong sa Ginoo, because of them. No? Tungod nila, ang sa nahitabo, the scandalous behavior of false teachers reflects poorly on the Christian faith as a whole. Mao na nga ang reflections mga igsoon sa Christianity, ang pagtanaw sa mga tao, no? Ay, dili niya ng kanagitawag Christianity, kitanawa o ang ilang leader. Living a scandalous life. No? Now, mga igsoon, we are a Christian, pwede tayo mahulog sa sala, okay? Kung mapadala ta sa ato, flesh. Pero ang diskutan din sa atong passage, mga igsoon, nga kining mga false teachers and false prophets, no? Ang appealing mangod sa ila, wala sila desire living a godly life, holy life. Perhaps na nila nga murag balaan, but in their private life, mga igsoon, nagakinabuhi sila diha sa sala. And later on, they will be discovered. Unsa may comment sa mga tao, no? Because of them, the name of God is blasphemed, no? Mao na ingon diha, the way of truth will be blasphemed. So Christianity often referred to as sa Bible, no, sa New Testament, gitawag ang Christianity nga the way, ang dalan, no? The way, mo na sa early church mga igsoon. This will be slandered or mocked by outsider due to the hypocrisy and immorality of these individuals. No? So ang mga false prophets mga igsoon, pero tanaw murag very effective ilang ministry, murag gibless sa Ginoo. But to discover later on the eye, living a double life in hypocrisy. Kung sa may ma-comment sa mga unbelievers, mo nang ingon din sa pulong sa Ginoo, the way of truth, no, will be blasphemed. Kung sa may ng mga tao, di na ko kinahanglan dahil mag-Diyos nun, kayo tanawa ng tawhana, nagdaladala sa ngalan sa Ginoo, pero naghatag lang kong kaulawan. No? Mo nang nahitabo mga igsoon sa bisan sa atong mga social media, no? Now sa verse 3, and in their greed, no, ilang kahakog, no, sa other translation, covetousness, they will exploit you with words, no? So kining word na greed or covetousness, okay? A major motive for the false teacher is personal gain. In other words, mga igsoon, wala nang yun sila gitawag sa ministry. Pero nga naming sunod nun sila. Nagdala sa ngalan sa Diyos. Kaya nakita nila nga pwede mapangwartahan. Pinabi niya, madato ko. Di ba tinuod nga nagdato sila? Umunin din sa Word of God, mga igsoon. In their greed, no? Ang ilang kasing-kasing nakita sa Ginoo, dili tungod kay nasa like passion or called in the ministry, kundi nakita sa Ginoo ilang kasing-kasing nga kwarta ilang tuyo. Magpadato sila, magdala sila sa ngalan sa Dios, no? Ang mga tao dali ra mailad. So imo din, no? Money, power or influence mo na ang ilang gusto mga igsoon. Okay mo niya, they will exploit you. No? Muning mga katauhan. Kung sa ganang exploit, no? Take advantage to manipulate mga igsoon. They will manipulate believers for selfish purposes. No? Muna ang bantayanan sa panahon karon mga igsoon. No? There is imbalance. Kung ang ilang mga leaders sa church, nagpa-dato og maayo, other members, nahimo mga puprig sa mo. No? Yung sa pagunahuna, no? Mao na ang nagkahitabo mga igsoon. So this word exploit suggests abuse, no, or the taking advantage of other people. Mao na ang mga false prophets and teachers mga igsoon. No? Mao ang bantayanan kay ang mga tao gigamit nila as a stepping stone so that aron sila personal gain ang katuyuan. Ug na ang word diha by their false words, no? So their teaching is not just wrong, it is fabricated.
carefully crafted to deceive and persuade. Mao na karon ng igsoon, no? Dagan sa mga nagsukod Bible, no? Preachers and teachers mga igsoon. Ang ila ra yung pagpanuti mga igsoon is to frame up sa usa ka tawo. Aron ang usa ka tawo mga igsoon ilang ma-exploit, no? Ma-take advantage nila para sa ilang personal gain sa mga nagsulti. That's why yung sa pulong sa Ginoo sa ingon diha, their condemnation from long ago is not idle, and their distraction is not asleep. No, mo nang ingon sa word of God. Siguro lipay sila because sa ilang gihibuhat nagasinso sila. Siguro they are riding a luxurious car or dako nga balay tungod sa ilang mga may nato success nga ministry. Pero ingon sa pulong sa Dios, their condemnation long ago is not idle. Their destruction is not asleep, mga igsoon. So God's judgment, unsa man, against such false teachers has been predetermined and foretold in Scripture. Isulti na ni sa Bible. Mabasa, for example, nato no, sa Book of Jude, sa Old Testament, sa Isaiah. In other words, this is not inactive or forgotten ang ilang judgment, mga igsoon. No? Naay adlaw alam kanila. Their distraction, ingon sa Bible, is not asleep. Di ba? So, divine justice may seem delayed. O sa ito, makamanatang dugay mong justisya sa Ginoo. May seem delayed, but it is fully awake and certain. Judgment is on its way. Kulat lang. Kaya inyo na sa Bible mga igsoon nga naa padulong na ang pagsilot sa Dios. Now, review mo na ito sa verse 1 mga igsoon. Ang false prophets, no, they will arouse among the people. Nilasulti na niya, for example, sa Jeremiah 28, doon ay false prophet, ang iyang ngalan si Hananiah. He prophesied peace for Jerusalem. But he contradicted God's message through Jeremiah. Kaya si Jeremiah nag-prophesy, no, nga, ang plano sa Ginoo, makapture ang Israel sa Babylon for 70 years. No? Pero, ingon si Hananiah, dili na tinuod, no? Mo na nga contradict kining propeta, matawag siya nga false prophet. So sa atong panahon karon ay unani mga igsoon, mga example ni. A modern preacher claims that God told him a specific date that for Jesus return, even though Scripture says no one knows the day or hour. Matthew 24 verse 36. You know, mga igsoon, Jesus will come again. Walay lalis, mubalik si Jesus. Ingon sa Bible, walay nagsayod niya na, walay pizza tuig, walay oras. But here comes the false teacher, mayroon siya, ang Ginoo nakigsulti nako nga year morning nga pizza, morning nga oras, mubalik ang Ginoo. No? Kung swito ka mo sa history sa mga predictions sa coming of Jesus, no? Sila mga igsoon nag-prophesy niya na mabalik si Jesus. Sa ana nga tuig, ana nga oras. Kinsa ni nga mga group, no? Dili ningon nga pagdaot kanila kay ila gyud ning naani silang history mga igsoon, no? Ang saksi ni Jehovah o Seventh-day Adventist. Nasa lang mga pizza mga igsoon. Ilang ginausap-usap, no? Kaya mga example lang ni ana mga igsoon. Kung sa ingon ni Jesus, Matthew 7:15, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. Delikado. Kaya nga naman, kung atubang murag mga magbalantay karnero, puti, ang mga nindot, ang mga bado, very honorable and respectable. But in their hearts, mga igsoon, yung sa Ginoo, they are like wolves. No? Na ang wolves, mga igsoon, mo kunis-kunis sa mga karnero. No? Naa sila not for the health
sa flock of God, but to destroy the people of God. That's why sa panahon karon kinahanglan gitawag discernment. Kinahanglan na kay discernment. Nagtanaw ka mo sa social media, tanaw ka sa social media, mag-ampog ka sa Ginoo, Lord, tagay ko discernment. Ha? Matod pa ni Charles Spurgeon, discernment is not only knowing the difference between right and wrong. It is knowing the difference between right and almost right. Mo nang lisod kayo. Ha? Ang right o ang almost right. Ha? Diha mo sa walang discernment, mga igsoon. No? That's why may nundanon kayo nga mag-ampo kasi Ginoo, Lord, no? Tagay kong discernment Ginoo. Okay? Let me give an example, mga igsoon. For example, sa, di ba, also manang ka ng mga spy, no? Sa usa ka battlefield, for example, ano na usa ka sundalo wearing a uniform sa usa ka grupo sa mga soldiers. Pero di ay spy siya. Informant siya dito sa pikas na group, no? So, he pretend na mga kauban, no? Mo na ang delikado mga example masudlan og spy. Ang point mo ni, ang false prophets mo na ang ilang work. They blend in, but their goal is destruction from within. No? Mo na may tabo bitaw sa mga churches, masudlan ganig mga false teachers, false prophets. Kung sa may tabo sa mga people of God, makuan sila, magubot, no? Bakit dimulaan? Kaya ano? Kaya na-penetrate mga igsoon, na-infiltration sa kaaway. Now, ingon sa Bible, there are false teachers, no? Atong i-recall sa Book of Acts, chapter 20. Sa chapter 20, verse 29 and 30, ingon ni Pablo mga igsoon, Paul warned the Ephesian elders in Acts 20 that from among your own selves will arise, no? And they are speaking twisted things. Okay, mo yun ang batayanan mga igsoon. Even among yourselves, no? Na ay mo gawas ng mga false prophets. Now, familiar ka sa mga kwarta, no? Bata usa ka nato nakagulik kag kwarta. 100 peso bill, for example. At first glance, okay, under parang light scrutiny lang, it reveals mga igsoon, no? Nga makita nimo kung kana fake or genuine ba. Do, di ba na yung mga fake nga kwarta? Ang fake o ang genuine, ang first glance murag pareho ra. Pero kung imo scrutinize ug maayo, uy, doon na gyud ay kalainan. You know mga igsoon, similarly, false teachers may sound biblical, but upon close examination, their teachings don't line up with God's Word. Mo ang pinaka-ausa ka lisod, no? Kana bitaw ang teaching nga mura man ni biblical, pero kung imo gid susingon, dili gud ay mao mga igsoon, no? Mo nang iampog gyud sa usa ka church, Lord tabangan mi Ginoo nga tanan nga mga nagtudlo, ang mga nagwali, they are speaking and teaching the very pure word of God. Kung sa imo ni Pablo sa Galatians 1:6-7, imo ni Pablo, I am astonished that you are so quickly deserting Him who called you and are turning to a different gospel. Not that there is another one. No? Mao na ingon ni Pablo, dali na sila mga igsoon na dala sa uban nga teaching ang Galatia nga mga believers. Another gospel, no? Different kind. Ingon ni Pablo na delikado, no? Delikado. Because some in Galatia began teaching, ang sa nilang pagtudlo dito, that Gentiles must follow Jewish law to be saved. Mao na karon, no? Naay mga means infiltrate ba sa Galatia, unya mingon sila kanipod mga believer mi sa Dios, nya teacher pod mi, itudlo nila ang ilang isulti, we will also keep the Old Testament law aron gyud nga ma-save ta. You know mga igsoon,
Ang Old Testament iya man sa Dios, no? Pero very clear gisulti sa pulong sa Ginoo mga igsoon nga ang commandment sa Old Testament walay makakip niya na tao. Okay? Wala. That's why abot si Jesus, siya may mintuman niya ng mga igsoon. Karon ang teaching sa Bible is si Jesus lang ang nag-comply, nag-fulfill sa Old Testament commandments. No. So karon ang tao motuo siya kang Jesus aron siya maluwas. So mo na yung bantayan na nato karon mga igsoon nga panahon, no? Ang atong mga higala, no? Mga higala man nato sila siguro uban sa inyo na family or relatives nga mga Adventist, no? Mga butan lang sila. Kung first glance sa ilang teaching sa salvation mga igsoon, kung siya kanila gospel, makaingon ka nga pareha ta gospel sa ila. But later on, ang ilang teaching, mindawat na ka, sunod na ka sa ila. Later on, ibalik ka nila sa Old Testament. Mo nang bantayanan, no? So naanay Sabbath keeping, gidili ng mga pagkaon, part na siya mga igsoon sa commandments, kinahanglan imo i-comply. Aron nga sa later on, ang mga sila teaching nga investigative judgment, aron nga dili ka masabit, no? Kay delikado man ang investigative judgment mga igsoon. Kay parang ingon nila kung na kay sala nawa nimo na hinusulan, masabit ka sa investigative judgment, ang impierno ka gihapon. Mo na nga bantayan, no? That's why ingon ako sa inyo mga igsoon, ang atong kinaisgutan very important, no? Kay doon ay mga teachings mga igsoon nga kung imo tanawon murag okay. Pero kung imo palawan pag-study dahil ilang doctrine, masangit kay gihapon. So, no? Unsay atong basihanan sa tanan? The Word of God, no? Ang pulong sa Dios. Tara ko example may igsoon. Doon ay pagluto recipe, no? Hilig siguro ko sa inyo magluto. Ako hilig ko magluto, mga patsyam lang na akong luto noon. How about ingon ani? Consider a recipe that calls for a teaspoon of salt, no, nang ginay asin. Pero yun ani, ang false teacher adds a teaspoon of poison instead. Amo nang karon. Instead nga, kutsarita asin, poison ang ibutang mga igsoon sa kutsarita. And then this must eat with sugar. Nito ka sa tanaw, di na mayhan. Ang niluto, the dish looks delicious. Pero sa mano, but it is deadly. Ingon na ang mga igsoon ang atong hisgutan. That's how heresies work. At first, they seem sweet, but it will ruin souls, mga igsoon. Tungod kay deadly, mga igsoon, na poison sa sulod. Magmatnon, no? Jude 1 verse 4. Ingon sa Jude 1 verse 4, kini nga Jude, morning brother ni Jesus, mga igsoon nga na-convert, no? Ingon niya, for certain people have crept in unnoticed, ungodly people who pervert the grace of our God into sensuality and deny our only Master and Lord Jesus Christ. Maubili bantayan nato sa mga teaching. What is the teaching about Jesus Christ? Ang iyang pagkamanluluwas, ang iyang pagka-Diyos, unsa na? Ipamati nato sa mga teachers, kinahanglan ato ang ibaluon gayon, unsa iyang itudlo regarding kang Jesus. That's why mga igsoon, no? Ingon sa Bible, they are denying the Master who bought them. Marikol nato no si Judas, di ba? Judas Iscariot was one of the disciples, yet he ultimately rejected Christ for money. No? Tungod sa salapit, mga igsoon. Di ba yung nato ganina? Ang ilang katiluyuan, mga igsoon, yung mga meaning is personal gain. So sa atong panahon karon, a former Christian leader, usahay nga kahitabo, no, publicly renounces Jesus, claiming he no longer believed in Christ's divinity or His resurrection or saving power of Jesus. Doon na yung mga nag-denounce niya ng mga igsoon, bisan sa panahon karon, no?
Sa una, they are very biblical. Pero ilang i-denounce later on. Unang batayanan mga igsoon. Sama daw kini ba sa usa ka tawo nga dato. A wealthy man adopts a child from the street. Na sige adopt nga bata, no? Gikan sa kalye. Giving him a home and a future. Wow, bulangan ang bata. Pero muna yung naitabo. But the child grows up, rejects his adopted father, and spread lies about him. Uy, iyan ang i-deny. Grabe, no? That betrayal ng exonini nga bata mirrors how some reject Jesus after being redeemed. Ano yung labuhay ng exon sa mga tao ba, no? Nga human sila giluwas ni Jesus Christ, ilang i-denounce ang ilang manluluwas. Proverbs 29 verse 1. He who is often reproved, yet stiffens his neck, will suddenly be broken beyond healing. No? Mo ginang bantayanan kay dunay mga pagbatlong ng igsoon. So kung sa quotation yung nani, God's justice is not slow. It is patient. But when it comes, it is perfect and it is capable, mga igsoon. Anesthesia sa Diyos. Siguro ang mga false teachers and false prophets, mga igsoon, nag-enjoy sila no sa ilang gihimo kay materially naka-gain sila. Pero wala nila nabantay mga igsoon nga nag-roll ang justice sa Ginoo. No? Moabot, no? Dota example ni ba? Bisan sa mga Christian, si Ananias and Sapphira, di ba? They lied the Holy Spirit and they died instantly. Grabe ang swiftly sa pag-judge sa Ginoo kanila mga igsoon. Most of the karon, no? A well-known, for example, TV evangelist, na-expose siya of fraud, sexual immorality, leading to the collapse of his ministry and public disgrace. Di ba ka na judgment from God? No? Usahay mga igsoon mo na lang ng atong masagap nga mga balita. No, yun ani, no? They are bringing to themselves swift destruction. Sama sa daw ni sa usa ka tawo nga naghimog balay, kilid sa usa ka pangpang. Ano sa pangpang yun naghimo, no? Edge of the cliff. He ignored the warning of erosion. Mo nang delikado ko na sa pangpang, no? Landslide. So one night, the cliff collapses and the house is gone. Maugay na itabo. So the destruction was swift. Kalit lang, di ba? But it was also dapat preventable to guys. So, sige warningan siya. So yun na po ng mahitabo, the judgment for those who reject God. No? Doon yung mga tao, mga exod, nakabalo sila nga, they are making the structure of their lives nga naa sila sa bangin. Pero nagpadalyon sila. That's why ma-appeal yun sila sa swiftness of God's judgment. Kung sa inyo sa Ginoo, Philippians 3:18 and 19. Many, sa Bible, walk as enemies of the cross of Christ. Therein is destruction, their God is their belly. No? Dagan daw sa mga tao, mga igsulingon anak, ang ilang priority. Unsay masulod sa ilang physical, sa ilang sensual. Mao ginauna nila. Wala nila gi-priority ang crucifixion, death, and resurrection of Jesus Christ na mo'y makaluwas nila mga igsoon. That's why yung sa Bible, nahimo silang enemy of the cross. No? Dagan sa mga tao na wala ning salig sa binuhatan ni Jesus sa cross of Calvary, nahimo nun silang enemy of the cross. So, many will follow their sensuality, no? Mao itong gingon sa verse. Mao po ning atong bantayan mga igsoon nga alagad ta sa Ginoo. Kaya ang church sa Corinthians, chapter 5, most of niyang ilang problem. The church in Corinth
They tolerated a man living in sexual sin. No? Gani ipasigarbo pa sila. That's why yung nagsuo nasuko si Pablo, no? Nasuko ang Ginoo, isulatan niya, dapat na ay pagpadlo. So mo sa ni karon nga panahon mga igsoon. A church community defends a charismatic pastor accused of repeated immoral behavior because of his speaking ability or popularity. Muna na mga nagkakahitabo nga ang mga binuhatan sa mga leader ilang ginapangtakpan kay maunsa na lang matabo sa ilang grupo tungod kay nakahimo magdili maayo mga igsoon. Kay unsa ganing characteristic sa mga false, no? They are dominated or controlled by their sensuality mga igsoon. Okay? Pero ato pong bantayan kita mga Christians. Kay kung ang flesh mo i-control po nato, ang nahimo sa mga false teachers, mahimo po nato ang pagpakasala into immorality. So magmatnon kita no nga dili kita maparehas nila. Sama daw kini for example no. Kinsa sa inyo nakasulod og mga nightclubs, no? Sa nightclubs mao na yung makita ko no sa ubang advertisement. Na ako ng mga nakasulat freedom and fun. Murag lipay-lipay yun ang katuyuan nga manahan daw sa nightclub. But this lures young people into addiction and despair. Pila ka kinabuhi ang naguba sa mga nightclubs. It is popular, di ba, nightclubs? Crowded and exciting. Pero mo ning bantayanan, deadly. No? Deadly nightclub. So, kung itong taga-aplikasyon mga igsoon, most of niya kinaiyahan sa mga false prophets and teachers. They often, no, promise pleasures but lead to spiritual ruin. Mga igsoon, no? Kaluoy sa mga ginsakupan kay dili maayo ang dangatan mga igsoon. The way of the truth are blasphemed, no? Lisod na gining magpailang na Christian. Follower ko sa Ginoo. Pero sa nahitabo, kasi ito example ini sa Old Testament, I am a believer of God. Si David mga igsoon. Si David, he sinned with Bathsheba and caused the enemy of God to blaspheme. Muna gisulti sa 2 Samuel 12:14. Naulawan ang ngalan sa Diyos because ang mga tao nakaila sila kang David. Si David, hindi siya false prophet. No? Tao din siya sa Diyos, alagad sa Ginoo. That's why muna po mga igsoon, yes, the characteristics of false prophets are sensuality, but magbatngon ang mga katawhan sa Diyos because we can also be dominated by our flesh. And if we are carried and controlled, this will bring, sa Bible, this will bring blasphemy to the word of truth, mga igsoon. May manong niya, mutudlo niyang mga unbeliever, uy, kanang tawhana, Kristohanon mong tana, nagasimba, pero he is living a hypocrisy. Dahil kinabuhi sa sala. Muna karon mga igsoon, ang kadelikado, no? Non-believers will mock Christianity as hypocritical because of scandals involving prosperity preachers or even abusive leaders mga igsoon. No? So, daghang mga balantayan, no? Sa atong pagsunod sa Ginoo, magmatgon sa mga minit-piki nga mga nagpaila nga mga sumulunod sa Ginoo. Patod pa sa Roma 2:24, ingon sa Bible, the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. Mauning dako nga ato itong tulbagon sa Dios mga igsoon. Kung dunay mga tao mali na lang sila modungo sa Ginoo, tungod kinakita nato nila atong kinabuhi nga dili makita ang Ginoo atong i-claim. We are living, usaya mga Christian, living in hypocrisy. Double life, no? Musimba, praise God. But in private life, they are living in sin, mga igsoon. No?
Umuon ang problema sa mga churches. Nakakita bitaw ang pastor, ang mga church people, nakakita sa akong mga binuhatan, only me and myself. Pero walang sayod nga naaday ang Diyos nakakita. Kung ino din yung mga exalt, it only takes a time and the scandal will be exposed, mga exalt. Kinsa yung mga ulawan, the name of God will be blasphemed. Mao ning delikado mga dako nga atong tulubago niya. For example lang, when a doctor o sa doktor, he is called of malpractice, no? He is harming sa iyang patients. Ibig kaya iyang tabangan na naglalanaw ng iyang pasyente. What happened? The public begins to discuss kung asa siya na hospital nagtrabaho. Adi ta diha hospital kaya professional doctor diha di ka mao. Likewise, mga igsoon mo na nakod. When Christian leaders will fall into scandal, people question the truth of Christianity. Not because of Christ, but because of poor examples. Poor examples. That's why, mga igsoon, kita ba ng mga Kristohanon, ang atong mga silingan, ang mga unbelieving friends, bisan sa employment, they are observing us ang atong pagka-follower sa Ginoo. Kung dili ta magtarong, dili sila muduong sa Ginoo, nahimo kitang babag nga sila mahimo Kristohano. No? That's why sa Bible, no? Ang mga false teachers, ingon sa Biblia, ang covetousness and greed mo nagapanguna kanila mga igsoon. Nata example ini sa Old Testament, no? Si Balaam, usa ka false prophet. Okay? Gihire siya for hire. A prophet who tried to curse, no, iyang tungluhon ng Israel. Sige, mahimo ko ana, pero bayari ko. No? It's about money, mga igsoon. Sa naingon na nato, no, morning isulti sa pulong sa Ginoo. Daghang mga so-called Bible teachers, pastors, kunuhay. But they are not actually called in the ministry. Pero anong naa sila? Tungkol kay nakita nila nga pwede magamitan for personal gain. Makapangwarta sila gamit ang ngalan sa Diyos. 1 Timothy 6:5 sa ingon sa word, people who think that godliness is a means to gain, mga igsoon. Mo na nga itong magtayan, no? Nga kini kita mga lagad ta sa Ginoo, i-guide ta sa Ginoo nga mag-aayo atong kinabuhi, praise God. But you know, mga igsoon, it takes time, no? Mo na nga usay bisag 5 years, 10 years na kanang alagad sa Ginoo, wala pa kay nahimong milyonaryo. Kaya nga naman, dili man na mo pinaka-goal sa Ginoo kanato nga mahimutan mga dato kung mahimutan kumusunod ta sa Ginoo, no? Mao nang piki mga igsoon sa mga false teachers. Laon sa man, kumusunod ka sa Ginoo instantly mahimo ka nga dato ayon, no? Dili mo na ang mga igsoon. Kay bisan ang mga faithful nga mga alagad sa Ginoo, imong susihon ilang biography, nagpabiling sila ng mga tapos. Wala sila nagpadako sa ilang kaugalingon. Bato pa sa quotations, false teachers are in it for the money. No? Mga itong isgutan ganina pa. Not for the ministry. They paid on the word of God like merchants. No? Ilang ginegosyo ang word of God. They are not messengers of God. No? Ihimo lang nilang panapit mga igsoon. Usahay mo na itong mabatian nun, doon yung mga alids mga igsoon. Kini kitawag mga charity works. Di ba? Faith charity, no, uses photos of starving children aron maka-raise sila money. Mga faith charity, pakita sila na ilang mga propaganda na nag-minister sila mga pobre, pero di ay just only to raise money. The founder uses it to buy the luxury cars para na sa kagaling ng personal gain. That is how
false teachers work, mga igsoon. They use emotional appeal to gain wealth. Actually, they are not serving Christ. No? Mao na ang nagakahitabo mga igsoon sa film. Niini nga kalibutan, doon ay mga tao nga false teacher. So, the condemnation long ago is not idle, ingon sa Bible. So God had already decreed, no, mo na itong isulti, judgment for example, cities like Sodom, long before it was carried out. Naghatag nag-warning ang Ginoo niya na mga igsoon. So sa atong pong panahon karon, mao ni false teachers may seem successful. No, say mamangha ba sa ilang mga success. Big crowds, nindot kaayo ang ilang ministry. Pero yung ni, their fall often comes suddenly, revealing long-standing corruption that had gone unnoticed sa mga tao. Pero ang Ginoo nakahibaluman. Pero gingon si Ginoo, giset niya ang ilang judgment. Gingon sa Bible, swift judgment. Pero gingon na ba mga igsoon, ang judge ba ang huwes? Naganitaw nga dakponon, warat na pares. Ang huwes, pirma. Pirma sa huwes. Ihatag dito sa mag-execute police. So a judge signs an arrest warrant, but the suspect hasn't been caught yet. Nagpirma na ang judge, pero ang suspect naglatagaw pa. No? Just because the criminal is free, it doesn't mean the justice system is asleep. God's judgment is the same, mga igsoon. Yes, may munta delayed, no? Kaya wag pa man nahimpos. But it is not forgotten. Mag-abot yun ang adlaw, the judgment will fall. Kaya gingon na sa pulong sa Ginoo. Kasi ito example na ini. Si Noah, di ba? Sa time ni Noah. Noah's generation was warned 4 years, no? Before the flood came. But when it came, it was total and irreversible, mga igsoon. Ingon po niya ng judgment sa Ginoo that will fall to these false prophets and teachers, mga igsoon. So, a corrupt ministry seems to flourish for decades, but it is finally brought down by a sudden legal or moral scandal. Yes, bisan mga igsoon ang mga kita, ang mga leaders, no? Pwede mahulog nini. Kung lagi mo na ito, kung dili kita ba, magmatmon. If we are governed by our flesh. Pero, ang atong gisgutan, ingon sa Bible, mao gyud ni ang ilang characteristics. Kaya sa kuno ang mga false teachers, they are only sensual. What is in their senses? Mora ila. Personal gain. Material aspect, physical aspect lang, no? Mura di ko na ni mga igsoon. Ang kinitang mga bulkan, di ba bago laging irap ang bulkan diyan sa Negros? A volcan appears calm for years. Ang Tributino, no? Mura si kalma ba? But pressure builds below the surface. Ay, dito, bukal na yung grabe. One day, sa may tabo, it erupts, di ba? Buto siya. Destroying everything in its path, mga igsoon. Mo na nga itong ipasabot na judgment from God. God's judgment may seem dormant. But it is never inactive. Ang judgment sa Ginoo, mga igsoon. We will close our message. Mag-close kita din sa Nahum 1:3. Mo na ingon sa Diyos. The Lord is slow to anger and great in power, and the Lord will by no means clear the guilty. Ang dunay mga atraso sa Ginoo, apil na may mga false, no? Mga piki, mga mini, nga mga nagpailang ng mga alagad sa Diyos, mga magtutudlo, mga Christians. One day, no, judgment will fall on them. Mao na mga igsoon, kinahanglan sa mensahe nato karon.
discernment, no? Para sa mga katawan sa Diyos. Okay? Magpili kita dapat, yan po sa Ginoong sa may mga messages, kinsa mga pastors sa social media dapat na akong pamatian. No? Kayo sahay, base wa ka kailan, lahi na dito ang natundo, maunay nanunok ninyo. Wa ka kabalo poison na dito. No? That's why mga isang mahinungganan kayo atong mensahe. Mag-pray ta. Father in heaven, we thank you, Lord, as we come before you, Lord, as your redeemed people. We are grateful for the truth that set us free and the grace that has called us out of darkness into your marvelous light. Lord, you warned us through your word that just as false prophets rose among the people in the days past, so too false teachers will arise among us. Bisan sa mga panahon karon. You said they would secretly bring in destructive heresies, even denying the Lord who bought them. Father, we pray, guard your church. Shield us from deception. Give us eyes to see clearly and hearts anchored in the truth of the gospel, of your word. Father, we pray for discernment. In these days, when lies often wear the cloak of truth and when popularity can drown out purity, help us to test every spirit or teachings, hold fast to sound doctrine, and help us, Lord, to recognize even the wolves that wear sheep's clothing. Father, we pray, keep us from the lure of sensuality and the empty promises of false freedom. Let us not be among those who follow after smooth words and soft lies, but rather we pray among those who walk in the narrow path even when it is hard. Lord, we intercede especially for the young in faith, hindi mo mga katauhan, the vulnerable, and those who are easily swayed. Protect them from those who would exploit them in greed and twist your word for personal gain. Father, let your spirit be a wall of fire around them, and may your word be hidden deep within our hearts. For those who have been hurt or disillusioned by false teachers or church abuse, Father, we ask for healing. Restore their trust in you, O God, not in men, but in the eternal and unshakable foundation in Christ. Help us, Lord, as leaders. Father, keep us humble, faithful, and true. Let no pride, no greed, no compromise ever take root in our hearts. If we ever stray, correct us quickly. May we never be the cause of the truth being blasphemed. Lord, we believe that though judgment may tarry, it is never idle. You are holy and you are just. Let the truth lead us to live with reverence, to shepherd your people with love, and to teach with integrity. Father, we submit our church into your hands. O shepherds of our soul, purify your bride. Preserve your church and present her spotless and faithful at the coming of our Lord Jesus Christ. This we pray in Jesus' name. Amen.